Napakalungkot na balita mula abroad. Isang kilalang influencer na ina, asawa at 38 taong gulang lamang ay pumanaw na matapos ang isang cosmetic surgery sa Rusya. Naiulat na nagsimula ang investigasyong kriminal. Tatalakayin natin ang nalalaman natin. Isa na naman itong kaso ng pamilyang nagluluksa matapos pumasok ang mahal nila sa buhay para sa tila karaniwang procedure. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Mga papuri at tanong para sa Italian kong asawa. Babaguhin mo ba ako para sa 100,000 euros kada 100,000 euros? 200? No. 1,000,000. Yulia Bercheva, 38 taong gulang, sikat sa social media at may mahigit 73,000 na tagasunod sa Instagram. Sa Naples, Italy nakatira siya kasama ang asawa at anak nilang babae. At idinodokumento nila ang buhay nila sa social media. Ang isang babae na tila namumuhay ng masaya at buo ay ngayon ay patay na. Ang paliwanag at dahilan ang dapat nating pag-usapan. Dahil iniulat na siya ay namatay matapos sumailalim sa plastic surgery sa Moscow at ngayon ay may binuksang investigasyong kriminal kaugnay ng kanyang pagkamatay. Ngayon, bago ko talakayin ang mga detalye nito, dapat tandaan na ang isang kasong kriminal na may kaugnayan sa plastic surgery o cosmetic procedure na kinasasangkutan ng pagkamatay. Hindi ito bago sa Russia. Sige? Si Doktora Ekaterina Lonskaya, isang cosmetic surgeon, ay hinatulan ng halos 1 taon sa penal colony matapos magdulot ng pagkabulag sa pasyente dahil sa pumalpak na procedure. Sumailalim siya sa 4 na corrective surgery pero pinalitan ang sentensya at ipinadala sa frontline ng digmaan ng Ukraine at Russia para gamutin ang sugatang sundalo. Isa ito sa kilalang kaso. Noong 2024 ayon sa The Mirror, isang surgeon umano ang nagdulot ng permanenteng facial disability sa isang Russian beauty queen. Nahatulan siya ng kapabayaan at sinentensyahan ng 3 taon ng limitadong kalayaan pero nakatakas siya sa parusa dahil sa issue ng Statute of Limitations. Pero isang tabi muna natin yan, isa pang kilalang kaso dito sa sidebar. Hindi na bago sa atin ang mga ganitong kaso sa ibang jurisdiksyon. Napag-usapan na rin natin ito. Tinalakay natin ang kaso ng mag-asawang Meksikano na inaresto at kinasuhan kaugnay sa pagkamatay ni Paloma Nicole Arellano Escobedo, 14 anyos na namatay noong Setyembre sa isang pribadong klinika sa Durango, ayon sa mga ulat ng iba't ibang news outlet sa Mexico. Kaya, ang sariling ina ni Paloma Nicole na si Paloma Yasmin ay sinabi kay Carlos, ang ama ni Paloma Nicole, na namatay siya dahil sa komplikasyon ng COVID-19. Pero tila na-discover niya sa mismong libing ng kanyang anak na malinaw na sumailalim ito sa mga cosmetic surgery, kabilang na ang pagpapalaki ng dibdib. Yung doktor na umano'y sangkot dito, ayon sa ulat, inaakusahan siya na pinapayagan niyang magtrabaho ang kanyang asawa sa tabi niya tuwing may mga medikal na procedure at operasyon kahit na hindi naman nag-aral ng medisina ang asawa niya. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay isang doktor na nahaharap sa mga kaso ng pagpapabaya at hindi tamang pagsasagawa ng serbisyong medikal. Tinalakay natin ang kaso ni Dr. Ben Brown, isang plastic surgeon sa Florida, na nililitis sa pagkamatay ng kanyang asawang si Hillary. Ayon sa ulat, nag-cardiac arrest siya sa procedure at sabi ng medical examiner sanhi ito ng lidocaine toxicity. Ngayon, puntahan natin ang kaso ni Yulia. Ayon sa Russian outlet MSK, isa namatay si Yulia matapos ang operasyon sa isang pribadong klinika. Isang sangay ng Elmus Clinic ito sa Takmakov Lane noong Enero 4. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung anong operasyon ang ginawa sa kanya, pero mukhang nagkakomplikasyon. Dinala siya sa ospital at sa kasamaang palad ay pumanaw siya, iniwan ang kanyang pamilya. Nagbukas ng kasong kriminal ang Investigative Directorate ng Investigative Committee ng Russian Federation para sa Moscow sa ilalim ng Part 2, Article 100 at 9 ng Russian Criminal Code. CP, pagkamatay sanhi ng kapabayaan at hindi tamang pagtupad ng profesional na tungkulin. Ayon sa ulat, ang pinakamataas na parusang kulong ay hanggang 3 taon. Pag-uusapan natin ito. Pero ayon sa mga tao, naglabas ng pahayag ang investigatibong komite na isinalin mula sa Ruso na nagsasabing CP, nagtatrabaho ang Moscow Investigative Committee sa insidente at kinukuha ang mga opisyal at medikal na tala. Ilang forensic at medikal na pagsusuri ang kailangan. Pero bago tayo magsimula, klaruhin natin, ang utang sa credit card hindi aksidente. Bawat tawag, bayad at patibong ng mataas na interes ay disenyo para mabaon ang mga Amerikano. Kumikita ang bangko at nagpapautang, talo ang totoong pamilya. Ang sponsor natin ngayon, PDS Debt. Tumutulong sila sa mga tao na lumaban. Kaya kung credit card man, personal na utang o medical bills, may mga naka-customize na opsyon ng PDS
debt para matulungan kang mabayaran agad ang utang mo. Walang kailangang minimum credit score at A+ rated sila ng Better Business Bureau. Pwede kang makaramdam na parang nalulunod ka na sa pera, kaya gusto kong hanapin mo lahat ng solusyon sa utang mo. Pera mo yan, kinabukasan mo yan. Huwag mong hayaang ang sistema ang magdesisyon para sa'yo. 30 segundo ka na lang mula sa pagiging walang utang. Kumuha ng libreng assessment at alamin ang pinakamainam na opsyon para sa'yo sa pdsdev.com/sidebar. Yan ay pdsdev.com/sidebar, pdsdev.com/sidebar. Kaya ano ang nangyari dito? Bakit niya nawala ang kanyang buhay? May naging pabayabang kriminal? Ano ang aasahan sa investigasyong ito? Ano ang alam natin sa kriminal na investigasyon sa Rusya? Pag-usapan natin lahat ito. Ngayon gusto kong ipakilala ang abogadong internasyonal na batas na si David Tipuri para pag-usapan pa ito. David, maraming salamat sa paglalaan ng oras mo. Mukhang hindi naman kakaiba sa Rusya ang magbukas ng ganitong uri ng investigasyon kapag may mga pagkamatay na posibleng konektado sa mga prosesong ito. Sa tingin ko, interesting ang batas dito. Kapag may kaso ng pagkamatay dahil sa kapabayaan sa professional na tungkulin, alam mo ba ang ibig sabihin nun? Kaya may ilang news outlet na nagsasabing pwedeng kasuhan ang mga medical provider sa ilalim ng Artikulo 100 at 9 ng Russian Criminal Code. Ang nakita ko rin ay may katulad na provision sa ilalim ng Artikulo 118 ng Russian Criminal Code na sa esensya ay tumutukoy sa kriminal na kapabayaan. Kung hindi mo natugunan ang tungkulin ng pag-aalaga sa pagbibigay ng medical na tulong sa isang tao. Nagdulot ito ng matinding pinsala na naging sanhi ng kamatayan kaya itinuturing itong matindi. At ano ang parusa? Nakita ko sa ilalim ng batas. Yan ang pinalalaki sa media. Pagbabawal ng kalayaan. Ibig bang sabihin nito ay pagkakakulong o sa pilitang pagtatrabaho? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa tingin ko, maaring alinman doon. Kaya ang pagbabawal ng kalayaan ay nagbibigay ng option sa mga autoridad ng Russia. Sa palagay ko, pwedeng makulong ang tao o mapailalim sa sapilitang trabaho. Medyo kakaiba iyon. Dahil hindi mo iisipin na normal na parusa iyon sa mga umuunlad na bansa, pero isa pa rin itong parusa na ginagamit sa Russia at maaring mangyari ito. Gayon din, maaring mawalan ng karapatang mag-practice ng medisina ang nagbigay ng medical na pangangalaga ng hanggang 3 taon. Kaya may iba pang mga parusa na maaring ipataw kapag napatunayang nagkasala sa kasong ito. Kapag sinabi nilang ang mga investigador mula sa Komite ng Investigasyon ng Moscow ay nagtatrabaho sa lugar ng insidente, na ang mga kinakailangang opisyal at medical na record ay kukumpiskahin sa lalong madaling panahon, na ilang forensic na pagsusuri kabilang ang medical ay ipinag-uutos. Ano ang maaari nating asahan doon? Ano ang nangyayari doon? Sa tingin ko parang sinusubukan nilang magsagawa ng masusing investigasyon. Hindi mo talaga alam dahil ang lahat ng proseso ng batas at investigasyon sa Rusya ay napakalihim. At alam mo, mag-alala ako sa kasong ito dahil siya ay isang mamamayang Italyano, kaya galing siya sa isang bansang may sirang relasyon sa Rusya. Ang Italia ay miyembro ng European Union at NATO at sumusuporta sa Ukraine kaya maaaring hindi patas ang trato sa kanya. Pero kung ito ay magpapatuloy sa normal na paraan ng walang impluensyang political, dapat magkaroon ng masusing investigasyon mula sa mga eksperto ng Moscow Investigatory Division. Sana kasama dito ang mga investigador na may karanasan sa pagsisiyasat ng mga krimen na may kinalaman sa kakulangan ng serbisyong medikal. Kailangan mong tingnan kung ano ang pamantayan ng pangangalaga, ano ang gagawin ng isang normal na doktor na may ganitong kasanayan, at kung ginawa ba ng doktor na ito ang ibang bagay at bumaba sa pamantayang iyon. Alam mo ba kung karaniwan lang ba na agad magbukas ng investigasyon na ganito? Kung may namatay o may nangyaring kakaiba na magpapakita na hindi ito panganib ng mismong procedure, na hindi ito isang aksidente o kung anuman, alam mo ba? Hindi ko alam, hinala ko na hindi normal na basta-basta na lang magbukas ng investigasyon na ganito. Pero agad itong napansin sa buong mundo dahil isa siyang social media influencer. At marahil ito ang nagtulak sa mga autoridad ng Russia na seryosohin ito at ipakita sa mundo na may ginagawa sila tungkol dito. Alam mo ba kung karaniwan ang mga kasong ganito? Ibig kong sabihin, marami akong nakita ng mga kaso sa ilalim ng partikular na batas ng Russia na yon. Alam mo, pagkamatay dahil sa kapabayaan, dahil sa hindi tamang pagtupad ng professional na tungkulin. Noong unang bahagi ng taon, nag-imbestiga ang Russia sa pagkamatay ng pasyente matapos ang plastic surgery at hindi nagising mula anesthesia. Nakakakita ka ng ganitong mga kaso. Isang issue ba ito na posibleng may kinalaman sa mga klinika doon? O may alam ka bang iba?
Bakit natin nakikita ang mga ganitong kaso at karaniwan ba ito? Alam mo, karaniwan ang medical tourism sa Rusya na medyo nakakagulat dahil iisipin mong karamihan ng tao ay magdadalawang isip na piliin ang Rusya bilang lugar para magpagamot. Medical na pangangalaga. At alam mo, particular na ang ganitong uri ng serbisyo ay talagang popular sa mga tao na gustong magpa-augment ng ganito. At naiisip ko na dahil hirap na hirap ang ekonomiya ng Rusya, napakahirap magpasok ng pera mula sa labas ng Rusya papasok ng bansa. Ito na ngayon ang mas kilalang paraan ng pagkita ng pera para sa mga nasa profession ng medisina. Mahirap kumita ng pera mula sa karaniwang mamamayang Ruso dahil maliit ang kanilang kita. Kaya iniisip ko na may mga insentibo para sa mga doktor, nurse at mga practitioner na magbigay ng ganitong uri ng elective surgery sa mga tao mula sa labas ng Rusya. Sa presyong malamang na mas mababa kaysa sa babayaran nila sa sarili nilang bansa pero mas mataas kaysa sa kikitain nila mula sa mga mamamayang Ruso. Oo, interesado rin ako sa mangyayari pagkatapos, kaya nabanggit ko ang posibleng ginagawa nila sa likod ng eksena. Ang tanong ngayon ay, alam mo paano ito mapupunta sa formal na mga kaso? Gaano katagal ang investigasyon at magkakaroon ba ng formal na kaso? Paano ba ito gumagana? Oo, maring tumagal ito ng ilang buwan at maring mas matagal pa doon. Napaka-burokratiko ng Russia. Depende ito kung may malaking diin at pressure sa mga investigador na gawing prioridad ang kasong ito. Kung magpapatuloy ito sa normal na paraan ng walang impluensyang political, malamang na mangyayari ito sa isang maingat at mabagal na proseso. Yan ang dapat pagtuunan ng pamilya. Ano ang itsura ng isang paglilitis? Paano ito gumagana? At paano ito naiiba sa inaasahan nating paglilitis dito sa Estados Unidos? Alam mo, medyo na-modernize na ng Russia ang kanilang legal na sistema mula nung matapos ang Cold War, kaya't inampon nila ang ilang mga pamantayan at proseso na kahalintulad ng makikita mo sa isang Western na korte. Kahawig ito ng paglilitis sa Estados Unidos o Inglaterra sa Europa, pero may kaunting pagkakaiba pa rin sa proseso. Gusto kong pag-usapan ang Elmus, kasi naiulat na ito raw ay isang Elmus Clinic. Pasensya na kung mali ang bigkas ko. Nag-search ako online tungkol sa Elmus Clinic. Ayon sa nakita ko, may website na nagsasabing, quote, nag-aalok ang Elmus Clinic ng cosmetic services tulad ng facial enhancement, body sculpting, hair transplant, obesity treatment, dental cosmetics at nose reshaping. Pinagsasama ng klinika ang kanilang kaalaman at makabagong teknolohiya upang matulungan ang mga pasyente na makamit ang kanilang nais na itsura. Sa tulong ng mga eksperto at modernong kagamitan na sumusunod sa international na protocol para sa cosmetic treatment at operasyon. Kaya kung totoo nga ang ulat na ito ay isang klinika ni Elmus, mukhang meron silang pangunahing opisina sa Turkey. Mukhang isa itong malaking operasyon na ngayon ay iniimbestigahan ng mga autoridad ng Russia. Oh, at ang katotohanang may connection ito sa isang klinika o mga opisina sa Turkey ay maaring maging maganda para sa pamilya. Dahil kung hindi nila makuha ang hustisya sa Russia, maaaring magawa nilang habulin ito laban sa pasilidad sa Turkey. Siyempre, ang Turkey ay isa sa pangunahing lugar ng cosmetic surgery sa mundo. Kapag pumunta ka sa Turkey tulad ng ginagawa ko, mapapansin mong maraming tao roon na bagong opera may mga benda bilang ebidensya ng cosmetic surgery. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sikat ang lugar na yon, lalo na't may connection ang klinika sa Turkey at Russia. Lalong sumisikat ang cosmetic surgery at dahil mahal ito, marami ang nagpupunta sa ibang bansa kung saan mas mura. Ngayon, tiningnan ko yung mga Google review ulit. Kung totoo ito, mukhang may Elmus Clinic sa lugar na ito. Mismo sa Tokmakov Lane. At tiningnan ko ang mga Google review at gaya ng lahat ng bagay, may magagandang review, may mga hindi rin maganda. May rating itong 4.2 pero babasahin ko lang ang ilang negatibong review para makita kung may kaugnayan sa investigasyon at posibleng kaso. May nagsabi, maghanap ng may kakayahan, scam lang para sa pera, huwag magpaloko. Hindi ginawa ang procedure na gusto ko. Gusto ko sanang malaman mula sa professional kung paano alagaan ang balat ko, pero wala akong nakuha sagot. Opinyon lang at bago at pagkatapos ng botox ang ipinakita nila. Nagpapiling ako ng mura pero pumangit ang mukha ko at nagkataghiyawat pa. Hindi na ako babalik sa klinikang ito kahit bayaran pa ako. Kapag mura ang produkto nila, walang magandang resulta. Isa pa ito. Sobrang nadismaya ako sa karanasan ko sa pagbisita sa Elmus Clinica at itinuturing kong tungkulin ko na bigyan ng babala ang mga posibleng kliyente na huwag makipag-ugnayan sa institusyong ito. Ang pagbisita ko ay hindi lang nasayang ang oras ko, kundi naging matinding dagok din sa aking nerbiyos. At para sa akin,
Isa itong garapalang panlilinlang. Marami pa tayong hindi alam, David, tungkol sa nangyari kay Yulia at sa mga detalye ng kanyang appointment at procedure. Interesante kaya ito para sa mga investigador? Oo, sigurado malamang kakausapin nila ang ibang pasyente para malaman kung paano gumagana ang klinika at kung may nagkaproblema rin. Maaaring maging ebidensya sa kaso ang dalawang pasyente na nagreklamo at nagsulat ng negatibong mga review. Nakakabahala ang kanilang mga sinasabi. Bagaman mapapansin ko na wala naman sa kanila ang nagsasabing nagkaroon sila ng matinding pinsala. Wala namang matinding pinsala na maaaring kasuhan base sa mga batas na napag-usapan natin. Sa tingin ko, kung marami pang pasyente ang hindi masaya at makakapag-ulat kung paano hindi natutugunan ng klinika ang tamang pamantayan ng mga practitioner. Yan ang ebidensya na susuriin ng investigador at maaring isumite sa korte. Hindi ko kinokondena ang legal na sistema o investigador ng Rusya, pero kailangan ko talagang itanong base sa iyong karanasan at nalalaman. Gaano kaya ka-transparent sila sa impormasyon? At gaano karami ang malalaman ng pamilya at tayo tungkol sa nangyari kay Yulia at sa paglilitis? Ang pangunahing tanong ay gaano ka-accessible at kapubliko ang impormasyon tungkol sa investigasyon kung magkakaroon ng paglilitis sa kasong ganito. Oo, ang ibig kong sabihin, hihigit pa ako sa iyo. Mas magiging critical ako sa legal na sistema ng Rusya dahil hindi ito independyente at madaling impluwensyahan ng gobyerno ang mga kaso. At kung gusto ng gobyerno ng isang particular na resulta, makukuha ng gobyerno ang resultang iyon. At nakita na natin yan sa iba't ibang kaso na kinasasangkutan ng mga Amerikano na naaresto at kinasuhan para sa mga krimen na wala namang sapat na ebidensya na nagpapakitang sila ay may ginawang krimen. Gusto ng gobyernong Ruso ng tiyak na resulta. Si Brittany Griner ay dumaan din sa ganitong sitwasyon, kaya kung tahimik lang ang kasong ito, yung magdesisyon ng gobyernong Ruso na wala silang interest, maaring magpatuloy ito ng normal. Pero kung magpasya ang gobyernong Ruso sa kahit anong dahilan at maaaring maraming iba't ibang dahilan kabilang narito na ayaw lang nila ng negatibong publisidad, maaaring makaapekto talaga ito sa desisyon at itulak ang mga investigador na tapusin agad ang kaso at sabihing walang ebidensya ng anumang krimen. At oo, at mahalagang punto yan. Gusto ko lang magtanong pa ng isa pa. Gusto kong bigyang diin ang isang bagay na nabanggit mo. Marami siyang tagasunod sa social media at napansin na rin ito ng media sa Estados Unidos. Ang atensyong publiko na yan, nakakaapekto ba yan sa investigasyon ng Russia? O alam mo na, sa kahit anong paraan, Nakakaapekto ba ang atensyong publiko sa kahit anong kaso saan mang panig ng mundo? And basta nitong itulak ang mga autoridad na bigyan ng mas maraming oras at resources ang kaso. Gayunpaman, kung may bansang hindi masyadong napapansin ng publiko, ito ay ang Rusya dahil madalas itong makatanggap ng negatibong publisidad. Maraming ulat ng pang-aabuso, paglabag sa karapatang pantao at di pagsunod sa batas sa Rusya, ngunit binabaliwala lang ito ng Rusya. At malamang ay ayos lang sa Rusya na baliwalain ang anumang batikos na lalabas dahil sa kasong ito. Mas marami pa itong mas malalaking issue sa buong mundo kaysa dito at kung magpasya itong gusto lang nitong matapos na ang kasong ito, maaari nitong tapusin agad ang desisyon. Maaring ipagkait, baliwalain, hindi sagutin at mawalan ng magagawa ang pamilya. at bago natin tapusin, balikan lang natin si Yulia. Talagang makikita mo kung sino siya. Sa mga post niya sa Instagram, alam mo, may isa akong gustong banggitin. Isinulat niya kung paano naging kakaiba ang aming pagkabata. Halos magkaedad kami ni Giuseppe, 1 taon lang ang agwat at siya ang aking asawa. Madalas naming pag-usapan ang pagkabata, ikinukumpara kung paano kami lumaki, anong mga laro ang nilaro namin, ano ang mga kinahiligan namin, at iba pa. Magkapareho man ang kakayahang pinansyal ng pamilya namin, magkaiba pa rin ang aming pagkabata, bansa at kaugalian. Nasisiyahan kami sa mga gulay at prutas tuwing tag-init, at sa kabuuan, hindi masyadong iba-iba ang pagkain namin pero masarap naman. Laging maraming pagkain si Giuseppe, pinipilit siya ng magulang niyang pakainin ng prutas tulad ng presa pero ayaw niya. Mahilig kaming pamilya maligo sa ilog o bumisita ng kamag-anak sa baryo, na parang bakasyon. Sina Giuseppe at mga magulang niya ay naglalakbay sa Italia at Europa gamit kotse. Madali lang puntahan ito. Pangarap kong sumakay ng eroplano papuntang maaraw na bansa o Disneyland pero kay Giuseppe normal lang ito. Kahit ganon, hindi ko ipagpapalit ang aking pagkabata sa kahit ano paman. Masaya ang panahong yon. Mas mahirap lang talaga ang buhay at trabaho para sa mga tao sa Soviet noon. Noon, laging may kinatatakutan ng ating mga magulang at kakaunti hindi iba-iba ang pagkain. Hindi talaga naging madali para sa kanila. Kailangan nating alalahanin yon
At dapat nating alalahanin si Yulia at ang ating mga puso at panalangin ay para sa kanyang pamilya. David Tepuri, maraming salamat sa oras mo. Talagang pinahahalagahan ko ito. Salamat. Yan lang po muna dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Tuloy po ang subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.